Magandang araw! Narito na naman ang inyong guro sa Filipino 9. At sa pagkakataong ito ay nasa unang linggo na tayo ng ikalawang markahan. Tama, nalagpasan na natin ang unang markahan ng taong ito. Simulan na natin. Narito ang mga kasanayang pampagkatuto at koda na nais naming matutunan ninyo sa linggong ito. Una, nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng tanka at haiku. Pangalawa, nabibigyang kahulugan ang matatalinghaga at mahalagang salitang ginamit sa tanka at haiku. Ang pangatlo ay nasusulat ang payak na tanka at haiku sa tamang anyo at sukat. Tama yon. Sa pagkakataong ito ay susulat kayo ng tanka at saka ng haiku. At ang pang-apat, nagagamit ang suprasegmental na antala, hinto, diin at tono sa pagbigkas ng tanka at haiku. Nakakasabik ang legong ito dahil may bago tayong matututunan, isang anyo ng pagsulat ng tula, ang tanka at haiku. Handa na ba kayo? Okay. Again, ang ating aralin ay tanka, haiku, at mga ponemang supra-segmental. Pero bago yun, nais ko muna syempre na magbalik tanaw tayo dun sa ating mga aralin noong unang markahan. Ano na ba ang mga natalakay nating uri ng akdang pampanitikan? Tingnan natin. Una ay ang tinatawag nating maikling kwento. Ayan, unti-unting bumabalik sa ating alaala yung naging akda o yung akda natin na tinalakay. Nandiyan si Muy Muy na kilalang kilala na ang sabi nga natin ay hindi ka dumaan ng grade 9 kung hindi mo nakilala si Muy Muy. Ano nga ba yung maikling kwento? 'Di ba ang maikling kwento class ay isang uri ng akdang pampanitikan na kung saan meron lamang iisang suliranin. Okay? Merong iisang kakintalan. Limitado lamang ang mga tauhan at pwede mo itong mabasa sa isang upuan lamang. Yan ang maikling kwento. Ang pangalawa ay ang tinatawag nating nobela na pwede natin sabihing iba at kabaligtaran ng maikling kwento dahil ang nobela ay mahaba. Maraming mga tauhan, salu-salungat ang mga suliranin, ang mga pangyayari, pero ito'y pinaghabi-habi sa napakagandang forma. Okay? Ito ay nahahati sa mga kabanata. At kung natatandaan nyo, ang akdang pampanitikan na tinalakay natin noon ay ang 1,000 gabi na galing sa Saudi Arabia. Ang pangatlo ay ang tinatawag nating tula. Pamilyar tayo dito sa tula. Minsan nagsusulat pa tayo ng tula na iniaalay natin sa taong espesyal sa atin, di ba? Yung mga tatalakayin natin sa linggong ito ay ibang anyo ng tula, yung tanka at saka haiku. May anyo pa pala ang tula. Okay, ang tula pwede yang may sukat, may tugma, pwede ring wala. Okay? So ito ay paraan ng pagpapahayag ng damdamin o emosyon ng taong nagsulat. Okay? Ang pang-apat, pamilyar tayo, ang sanaysay. Madalas, ito yung ginagawa natin. Ito, sinusulat natin yung ating opinyon, yung ating saloobin tungkol sa isang paksa. Maaaring ito ay formal, maaari rin itong hindi formal. Okay? At ang susunod at ang huli ay ang tinatawag nating dula. Okay? Ito ay panggagagad sa realidad ng buhay. Ito ay ginaganap sa isang entablado, isinulat upang itanghal. Yan yung, tignan mo nga naman, 5 uri ng aktang pampanitikan sa unang markahan. Maikling kwento, nobela, tula, sanaysay, at ang dula. Okay. Saan ba nanggaling ang akda natin sa linggong ito, yung mga akda natin sa linggong ito? Anong bansa ang pinagmulan? Usually kasi pag tinatalakay natin yan, bago natin talakayin, ano ginagawa natin?
natin yung bansang pinagmulan niya at kung anong meron dun sa bansang iyon. Tingnan natin yung ilang impormasyon tungkol sa bansang Japan. Ngayong araw na ito ay pupunta tayo sa Japan. Okay? So, ito ang kanilang watawat. Pag nakita mo yung pulang bilog sa gitna, yan ang Japan. Ang Japan o Nippon o Nihon ay nanggaling sa, o ang ibig sabihin niya ay Land of the Rising Sun. Okay? And then, ang relihiyong Shintoismo, ito yung pinakamalaki at tradisyonal na relihiyon sa Japan. At ang huling impormasyon, ito alam natin, ito yung gustong puntahan. Pag mayroong ganito, gustong pasyalan ng mga Pilipino, nating lahat, okay? Ito ay ang panahon ng cherry blossom, okay? Bakit? Ang ganda kasi ng cherry blossom, titignan mo yung mga puno na nag-iiba yung kulay ng kanilang mga dahon, okay? So, ang cherry blossom kasi ay napakahalaga sa kultura ng Japan at sa kanilang tradisyon dahil ito ay sumisimbolo o nagsisimbolo um, ng pag-asa sa kanila. Sumisimbolo ito ng pag-asa at inspirasyon sa kanila. Tuwing kasing namumukadkad ang mga cherry blossom ay kumbaga maraming mga pagbabagong nagaganap sa mga Hapon. Okay? Kaya ito ay sumisimbolo sa bilang inspirasyon at bilang inspirasyon at pag-asa para sa mga Hapon. Ayan. Okay, sana minsan makarating tayo dyan sa Japan para makita natin ang cherry blossom. Okay? Yan. Dako na tayo sa tanka at saka haiku. Kung mapapansin nyo dito sa slide na to, ang ginawa na lang namin ay ipapakita namin yung importante na dapat ninyong tandaan para pag nagsulat kayo ng tanka at saka haiku, yun yung titignan ninyo. Okay? So, yung kaligirang pangkasaysayan ng tanka at haiku, malalaman natin kung kailan nagsimulang magsulat ng tanka at haiku ang mga Hapon. Okay, panahon. Simulan natin sa tanka. Ang tanka ay sinimulang isulat noong ika-8 siglo, 8th century. Okay, matagal-tagal na, no? Okay, samantalang ang haiku ay sinimulang isulat noong ika-15 siglo. So therefore, alin ang mas matanda or alin ang pinakamatagal na? Ang matagal na, ang tanka o ang haiku? Definitely ang tanka dahil ito ay nasimulan or sinimulang isulat noong ika-8 siglo. Okay? Paksa. So, kahit ano na lang ba pwedeng isulat sa tanka at saka sa haiku? Hindi. Okay? So, anong pwedeng paksa na isulat sa tanka? Okay? 3 P. Pagbabago, pag-iisa, pag-ibig. So, pag nagsulat ka ng tanka, kailangan ang paksa mo ay tungkol sa pagbabago, tungkol sa pag-iisa, at o kaya naman ay tungkol sa pag-ibig. Parang alam ko na kung alin yung pipiliin niyo dyan pag nagsulat kayo, no? Very familiar sa inyo, yung pag-ibig. Okay? So, bahala kayo. Bahala kayo kung anong klase, anong paksa ang inyong gagawin kapag nagsulat na kayo ng tanka. Ang importante ay sumunod kayo doon sa paksa. Susunod ay ang tinatawag nating haiku at ang mga paksa dito ay ang kalikasan at pag-ibig. So, kahit alin dyan, pwede mong piliin para makasulat ka ng haiku. So, sir, paano po ba isulat ang haiku? Katulad lang po ba ng pagsulat ng kahit anong klase ng tula? Excuse me. Hindi. Dahil meron tayong sinusundang bilang ng pantig. Ito yung importanteng dapat ninyong malaman at tandaan. So, ilan ba ang pantig? Di ba yung pantig, yun yung binibilang natin dun sa isang taludtod. Okay? So, sa tanka, meron lamang tayong 31 pantig. Okay? Yun na yung mismong tula. Yun na yung tula. 31 pantig na nahati ito sa 5 taludtod. Okay? Ayan, hindi nyo nakikita yung 5, yung kamay. Yung kamay ko, medyo ayan, 5. 5 taludtod. At meron itong tiyak na bilang sa bawat taludtod. So, ito siya. 7 taludtod, 7 pantig sa unang taludtod, 7 pantig sa ikalawa, ikatlo, and then, 2, 5. O pwedeng magkapalit-palit.
Okay? So, basta ang bilang ng pantig niya ay 31. Bibigyan ko kayo ng sample mamaya para mas makita nyo kung paano magbilang, paano bilangin yung pantig sa isang taludtod. Okay? Samantala, sa haiku naman, ay meron lamang tayong 17 pantig. Sir, paano ako makakagawa ng isang tula na meron lamang 17 pantig? Di ba? Challenging, no? Challenging kasi parang napakaikli. Tatlong taludtod lang and then merong 17 pantig lamang yung kabuuan. Yun na yung haiku. Yun yung challenge, no? Medyo mahirap daw, sabi ng iba. Pero yung iba, madali lang kasi konti lang. So, tignan natin yung sample. Yan. Estilo ng pagkakasulat ng tanka at haiku. So, tanka ni Kino Tomonori, okay, isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. So, sa unang column, makikita nyo yung version ng Japanese version, yung Hapon, and then meron nagsalin sa Ingles, and then meron nagsalin sa Filipino. Subukan ko nga basahin sa Hapon. Hisakata no hikari no dekeki haruno no hiri shizu kokoro naku hana no chiroramu. Ay, hindi ako Hapon. Okay, kaya pupunta na lang ako doon sa Filipino version. Ayan, pinapakita lamang kung tig-ilang pantig. So, subukan nating magbilang. Okay? Kung tama bang ito ay isang tanka na mayroong 31 pantig. Okay? Bilang tayo. Sabi dun sa explanation kanina ay meron siyang 5 taludtod, 31 pantig, 37 pantig, and then 2 tiglima. Tignan natin. Papakita ko kung nakikita niyo yung aking kamay. So, hindi, no? Ayan. Nakikita niyo. Payapa at tahimik. Ilan yon? 7. Ang araw ng tagsibol. Ilan yon? 7. Maaliwalas. 5. Bakit ang cherry blossoms? 7. Naging mabuhay. 5. Ayan, subukan natin bilangin. 7, 7, 5, 7, 5. Ilan ang kabuuan? 31. So, yan ay isang tanka. Okay, yan na yun. So, anong paksa niya? Tungkol ito sa anong naging paksa niya? Okay. Payapa at tahimik. Ang araw ng tagsibol, maaliwalas. Bakit ang cherry blossom naging mabuhay? So, anong naging paksa niyan? Okay. Tignan ninyo doon sa pwedeng paksa ng isang tanka. Okay? Yun ang tignan ninyo dun sa pag binalikan nyo ang inyong last. Okay. Next, haiku ni Basho. Isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Mas maikli ang haiku kesa sa tanka. Parang pinaikling version ng tanka, di ba? So, yan. Andali. Sara ko muna to. Matandang sapa. 5. Ang palakay tumalon. 7. And then, lumalagaslas. 5. So, 5, 7, 5. Ito ay merong kabuuang 17 pantig. At ito ang tinatawag nating haiku. Okay? Napakadali, no? So, ano nga ba ang paksa nito? Tungkol naman ito sa kalikasan. Matandang sapa, ang palakay tumalon, lumalagaslas. O yung kanina, ano kasi yung sabi natin kanina, payapa at tahimik, ang araw ng tagsibol, maaliwalas, bakit ang cherry blossom naging mabuhay? Okay. Anong paksayan? Tama. Nagkaroon ng pagbabago. Okay. So, ang tinukoy dyan ay ang pagbabago. Okay. Next. Yan. Sa pagsulat natin ng tula, minsan, ang may akda, madalas ang may akda, kapag sinulat niya ang isang salita, meron pang mas malalim na kahulugan yung salitang sinulat niya. Ibig sabihin, hindi literal ang kanyang ibig sabihin. Merong ganoon. Kung minsan, ang isang salita, parang yun na yung kahulugan, pero hindi pa pala.
Kasi meron tayo, kapag nagsulat tayo, mas nagiging imaginative, mas nagiging malawak ang imahinasyon ng nagsusulat. At syempre, dapat yung nagbabasa. Kaya naman, nararapat lamang na alamin natin ang kahulugan ng mga salita, yung literal at saka yung hindi literal na kahulugan nito. So, ang tawag natin dun sa literal o totoong kahulugan ng salita ay denotasyon. Ito yung kahulugan na matatagpuan mo sa dictionary, yung literal na meaning niya na kahulugan ng isang salita. Samantalang ang konotasyon naman, ito yung malalim na kahulugan. May pansariling kahulugan ng isa o grupo ng tao sa isang salita, iba pa sa karaniwang kahulugan. Okay, para mas malinaw yan, bigyan natin ng halimbawa. Ang salitang ahas, ay may denotasyong kahulugan na isang reptilya na makaliskis, mahabang katawan, madulas, walang paa at may makamandag na panggil. Okay? So, yun yung ahas. Yun yung alam nating kahulugan ng ahas. Yun yung literal niyang kahulugan. Pero pag sinabi natin konotasyong kahulugan, ang ibig sabihin nito sa atin ay taong taksil o traidor. 'Di ba? Pag sinabi sa yung ahas ka, okay? Hindi naman niya ibig sabihin na ikaw ay isang reptilya na makaliskis, mahabang katawan, madulas. Kundi ang ibig niyang sabihin ay isa kang taong taksil o traidor. Yan, ganda 'di ba? Denotasyon at konotasyon. Imbis na sabihin mong traidor, dun sa pagsulat mo ng tula, pwede mong gamitin ng salitang ahas. Nang ibig mong sabihin din ay traidor. Okay? Sa panghalimbawa, ang salitang buhaya. Madalas nating naririnig ito sa telebisyon, di ba? So, ang buhaya ay isang reptilya na naninirahan sa katubigan. Okay? Minsan, umaahon din sila. Pero ang konotasyong kahulugan ng buhaya ay tao na manlilinlang o gahaman. Sabi nga nila, maraming buhaya sa gobyerno o gahaman, sabi nila, di ba? Okay, so yun yung konotasyong kahulugan ng buhaya. Okay, pag nagsulat tayo ng isang tula ng tanka at saka haiku, isipin natin na wag nating gawing literal palagi ang sinusulat natin. Mas maganda, mas malalim. Lagyan natin ng konotasyon. Okay, ng konotasyon kahulugan ng mga salita. Okay? Ayan. So, meron kayong activity dyan sa inyong learning activity sheets na sasagutin nyo. Pero subukan na natin sagutin dito dahil hindi naman ito ang ipapasa nyo sa amin. So, batay sa kultura ng mga Hapon, isulat sa loob ng kahon ng mga salitang kaugnay ng kahulugan o pinahiwatig ng mga salita. Gayahin ang format sa sagutang papel. So, hindi nyo na ito gagawin dahil sasagutin na natin ito dito sa ating discussion. Ang palaka ay isang hayop. O, palaka, anong denotasyon ang kahulugan niya? Isang hayop na nakatira sa mga sapa o mga ibayong anyong tubig, okay, na lumulundag-lundag. Alam natin yan. Ano yung konotasyong kahulugan sa kanila? Ang palaka sa Japan ay mula sa salitang Hapon na kawazu na ang ibig sabihin ay pagpapahiwatig ng tagsibol. So, mayroon pag palaka, pag narinig na yung salitang palaka, siyempre hindi yung palaka, kundi kawazu, yun ay nagpapahiwatig na ng tagsibol. Yun yung konotasyong kahulugan. Okay, next. Cherry blossoms. Yung nabanggit natin kanina, o sakura, isang kilalang bulaklak na nagmula sa bansang Japan. Okay? So, ano naman yung konotasyong kahulugan? Actually, nabanggit ko ito noong unang discussion sa pagpapakilala sa Japan. Ito ay bahagi ng kasaysayan at kultura ng Japan sapagkat noong panahon ng digmaan, ito ay sumisimbolo o sa inspirasyon o pag-asa ng mga sundalong Hapon. So, pwedeng ang cherry blossom, ang konotasyong kahulugan ay pag-asa o inspirasyon. And, taglagas, ang panahong pagkaraan ng tag-araw at bago dumating ang taglamig. Literal. Ano naman ang konotasyon nito? Panahon ng pagninilay at magbilang ng mga biyayang natanggap ng bawat isa sa buong taon ng mga tao sa Japan. Ayan. So, again, kapag nagbasa ka ng tula, hindi lang literal ang kahulugan ng mga salita. Means, madalas, ito ay may malalim na kahulugan. Okay? So, kailangan meron tayong alam, background, okay, dun sa ating binabasa. Para mas lalo nating ma-appreciate, mapahalagahan, at lalo nating maintindihan. Okay, next. Ito, ponemang supra-segmental. Napakahalaga class na alam natin itong ponemang supra-segmental at alam natin kung paano bumigkas ng isang salita para hindi
para hindi kayo magkalituhan ng kausap mo. Okay? Ito ay makahulugang tunog. Makahulugang tunog. Sa paggamit ng suprasegmental, malinaw na inipahapahayag ang damdamin, saloobin at kaisipang nais ipahayag ng nagsasalita. Sa pakikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng pahayag o ng nagsasalita sa pamamagitan ng diin, tono, intonasyon, antala o hinto sa pagbibigkas at pagsasalita. Sa makatwid, kapag mali ang bigkas mo, kapag mali ang tono mo, pag mali ang diin mo, mali ang magiging pakahulugan dun sa taong kausap mo. Okay, tignan natin, no? Haba. Ano ba yung haba? Ito yung pagbigkas ng mababa sa patinig na e, i, o, u ng bawat pantig. Maaring gumamit ng simbolong tuldok para sa pagkilala sa haba. Dun sa pag-aaral natin, gumamit ng tuldok para alam natin, okay, yung pagkakaiba. So, dito sa unang halimbawang salita, bukas. So, kung bibigkasin ko yan, bukas, dahil nakita mo yung tuldok. Okay? So, merong akong mahaba dun sa bahaging para bago ko bigkasin yung bukas. Bukas, ibig sabihin, nangangahulugan ito na susunod na araw. Okay? Pero kung titignan mo, dun sa pangalawang halimbawa, na walang tuldok, kung bibigkasin ko to ng bukas. Ibig sabihin, hindi sarado. Okay? Imagine mo, kung mali yung pagkakabigkas mo doon, okay? Iba yung kahulugan. Bukas, bukas. Pero pareho lang sila ng spelling na mga titik dun sa salita. Iba lang kung paano ko siya binigkas. Excuse me. Okay? So, napakahalaga ng haba. Kung gaano kahaba mo binigkas yung pantig sa isang salita. Bukas, bukas. Ang susunod ay ang tinatawag nating diin. Ito ay tumutukoy dun sa lakas ng pagbigkas sa isang pantig ng salitang binibigkas. Maaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malaking titik. Okay? Tignan natin yung halimbawa. Kung bibigkasin ko yung unang halimbawa, bibigkasin ko ito ng bibigkasin ko ito ng buhay. Okay? So, nandoon yung diin. Buhay, kapalaran ng tao. So, sa pangalawa naman, bibigkasin ko ito ng buhay. Ibig sabihin, humihinga pa. Buhay, kapalaran ng tao. Buhay, yung diin ay nandoon sa huli. So, ang ibig sabihin nun ay humihinga pa. Okay? Pangalawa, lamang. Okay? Na ang ibig sabihin ay natatangi, lamang. So, doon yung diin, doon sa la. Pag naman nalipat ang diin doon sa huli, doon sa mang, lamang, ito ang ibig sabihin nito ay nakahihigit o nangunguna. Lamang. Lamang, lamang. Okay, lamang, lamang. So, di ba, ang napaka-importante ng diin. Kasi nga, maaring mag-iba ang kahulugan nito kung iba ang diin dun sa pagkakabigkas mo dun sa pantig. Susunod, tono. Yan, dito madalas merong hindi pagkakaintindihan dahil dun sa tono ng nagsasalita. Ang tono ay nagpapalinaw ng mensahe o intensyong nais ipabatid sa kausap. Tulad ng pag-awit, sa pagsasalita ay may mababa, merong katamtaman, at merong mataas na tono. Maaaring gamitin ang bilang 1 sa mababa, bilang 2 sa katamtaman, at bilang 3 sa mataas. So, as reference lamang. So, kung bibigyan ko yung unang halimbawa, ito bibigyan ko ng, tingnan niya, kahapon. Okay, sa bandang dulo ay medyo pataas. Okay, kahapon. So, kapag ganun ang pagkakabigkas nito, so malalaman ng taong kausap mo na mayroong pag-aalinlangan dun sa tono mo. So, maaring ikaw ay nagtatanong, kahapon, kahapon. Okay? Samantalang sa ikalawang halimbawa naman, ay kung bibigkasin natin ito na mayroong mababa sa huli, yung 1 sa huli, so ganito siya, kahapon. So, ibig sabihin, pinatitibay mo o sigurado ka dun sa sinasabi mo. Samantalang dun sa una, may pag-aalinlangan ka. Kahapon. Sa pangalawa, kahapon. Ibig sabihin, sigurado ka.
So, ibig sabihin, yung tono napakahalaga. Maaring ang dating dun sa kausap mo ay nagtatanong ka o maaring ikaw ay nagsasabi lamang sa kanya. Okay? Pangalawa, so katulad nung una, talaga, so pataas. Talaga, talaga. Okay? So, sa pangalawang halimbawa naman, talaga. Ibig sabihin, nagpapatibay o sigurado ka. Okay? Yan yung tono. 'Di ba? Napaka-importante ng mga ito para mas lalong malinaw dun sa kausap natin kung ano yung sinasabi natin. Ang huli ay ang tinatawag nating hinto. Ito yung higit, ito yung saglit, na pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensahe. Maaring gumamit ng simbolong kuwit, dalawang guhit na pahilis. Okay? So, tignan niyo yun. Importante ito. Ito dito kayo talagang sumasablay. Kung minsan diretso lang kayo magsulat. Hindi nyo nilalagyan ng kuwit, hindi nyo nilalagyan ng tuldok. Ayan. Pag kayo ay nagsulat, importante pala yun. Gaano ka-importante, tignan nyo. So, sa unang halimbawa, at dun sa unang halimbawa na makikita ninyo, pareho lang ang nakasulat, pero ibang kahulugan yan. Believe me. Okay? So, pag binigkas ko yan, ito siya. Sa una, hindi. Siya ang kababata ko. Ibig sabihin, tingnan natin yung pangalawa bago ko ibigay yung kahulugan nun. Hindi siya ang kababata ko. Ulitin ko ha. Dun sa una, hindi. Siya ang kababata ko. Dun sa pangalawa, hindi siya ang kababata ko. So, nakita niyo ba yung pagkakaiba? So, sipin nyo. Hindi, siya ang kababata ko. Hindi siya ang kababata ko. Dun sa una, sinasabi niya dun sa kausap niya na siya yung kababata niya. Diba? So, pinapasinungalingan niya yung sinasabi ng kausap niya. Okay, sabi niya, hindi, siya ang kababata ko. Pero dun sa pangalawa, sabi niya, hindi siya ang kababata ko. Ibig sabihin, hindi yung taong sinasabi niya, yung kababata niya. Anong pinagkaiba ng dalawa? Ayan, tama, doon sa kuwit. Dahil kung wala yung kuwit, pareho lang yan. Pero dahil may kuwit, may saglit na pagtigil doon sa bandang hindi, nag-iba ang kahulugan nung pangungusap. Okay? O, tingnan natin yung pangalawang halimbawa. Si Tito, Leo, at ako ang dumalo sa handaan. So, ilan yung involved na tao dyan? Tama, tatlo. Si Tito, Leo, ako. Okay? Tignan natin yung pangalawa. Si Tito Leo at ako ang dumalo sa handaan. Ilan ang involved? Dalawa lang. Di ba? Kasi, napakahalaga nung quit, kung saan mo siya inilagay, maaaring mag-iba yung kahulugan niya. Dun sa unang pangusap, si Tito, ibig sabihin, isang tao yun, Leo, pangalawa, ako, pangatlo. Dun sa pangalawang halimbawa naman, si Tito Leo, pinagsama niya, ibig sabihin, isang tao lang yun. Okay? Walang saglit na pagtigil dun sa Tito. Kaya nag-ibang kahulugan niya dun sa unang pangungusap. Ayan. So, importante ang hinto, ang paghinto mo, ang saglit na pagtigil, at importante ang paglalagay mo ng kuwit kung saan siya na rarapat. Okay? Hindi. Ako ang pumatay. Hindi ako ang pumatay. Oh, tignan niyo yan. Sa una, inaamin mo na ikaw ang pumatay. Sa pangalawa, sinasabi mo hindi ikaw ang pumatay. Okay. Next. Ayan. So, sabi ko sa inyo ay hintayin nyo ang aming panuto kung ano-ano lamang ang mga sasagutin sa inyong learning activity sheets. So, ito lamang ang inyong sasagutin para mas maging madali sa inyo at makapag-focus kayo doon sa nararapat lamang. Okay? So, sa inyong learning activity sheet, sa inyong module, sa page 6, makikita nyo ang gawain 3 sa antas ng iyong pag-unawa. So, meron lamang 5 tanong dyan. 1, 2, 3, 4, 5 na inyong sasagutin. So, ano ang pagbabasahan ninyo? Siyempre, yung binasa ninyong halimbawa ng tanka at saka haiku. Yung binasa din natin kanina. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. And then, page 6 pa rin, ay bigyan nyo ng, ito yung babasahin niyo. And then, bibigyan nyo ng denotasyon at konotasyong kahulugan yung mga salitang nakita dun sa tulang iyon. Okay? So, ano yung denotasyong kahulugan ng virus? Ano yung konotasyong kahulugan?
kaligtasan, mamamayan, pagbabago, at bansa. Okay, next. So, yun yung una. Yan yung written ninyo. At ang inyong magiging performance task for this week ay pagsulat ninyo ng sarili ninyong tanka at saka haiku. Again, isaalang-alang ninyo yung lahat ng tinalakay natin kanina, yung bilang ng pantig, yung mga paksa, yung sa taludtod, ano-ano, ilan yung mga dapat doon, at yung forma niya. Okay? So, yan ang inyong isusulat. Okay? Yan ang inyong magiging performance task. Wala nang iba. Yun lamang inyong mga sasagutin sa week 1 ng inyong learning activity sheets. So, lahat ng yan ay isusulat sa isang buong papel. Okay? Tapos na tayo. Maraming salamat. Magkita tayong muli sa susunod na linggo. Paalam!